Sa paanan ng kabundukan ng San Miguel, sa isang liblib na baryong halos hindi na madaanan ng karwahe, naninirahan ang isang dalagang magsasaka na nagngangalang Lea. Siya ay bata pa sa edad, ngunit maaga nang hinubog ng buhay ang kanyang loob at pagkatao. Ulila na siya sa ama at ang kanyang ina na may pumanaw noong siya ay 12 taong gulang pa lamang. Mula noon, mag-isa na niyang hinarap ang hamon ng buhay sa maliit na lupang minana sa kanyang mga magulang. Ang lupang iyon ay hindi kalakihan. Isang pirasong bukirin na tinataniman niya ng mais, kamote at ilang gulay. Sa gilid ng kanyang kubo, may 2 punong mangga at isang lumang balon na siya rin ang naghuhukay at nag-aalaga. Ang tanging kayamanan niya sa mundo ay ang isang puting kambing na pinangalanan niyang Bituin. Ang kambing na iyon ang nagbibigay sa kanya ng gatas tuwing umaga at gabi, na siya niyang ipinagbibili sa palengke ng kalapit na bayan. Tahimik ang buhay ni Lea. Gigising siya bago sumikat ang araw, magpapakain sa kambing, maglalakad patungo sa bukid, at buong araw na magtatrabaho sa ilalim ng init at ulan. Hindi man sagana, sapat ang kanyang kinikita upang maitawid ang araw-araw na pangangailangan. At higit sa lahat, payapa ang kanyang loob sapagkat sanay na siya sa katahimikan at sa simpleng pamumuhay. Ngunit sa kabila ng kanyang payapang mundo, may isang lihim ang baryong iyon na bihira ng pag-usapan ng mga tao. Sinasabing sa gawing kanluran ng kabundukan, sa may masukal na gubat na hindi na halos pinapasok ng tao, ay may mga nilalang na hindi kabilang sa karaniwang daigdig. Mga nilalang na matagal nang naninirahan sa pagitan ng liwanag at dilim, mga duwende, mga bantay ng kalikasan at tagapangalaga ng mga lihim ng lupa. Hindi pinapansin ni Lea ang mga kwentong iyon. Para sa kanya, ang mahalagay ang bukid na kanyang tinataniman at ang kambing na nagbibigay buhay sa kanya. Ngunit hindi niya alam na sa isang tahimik na gabi, ang kanyang payak na buhay ay mababago ng isang pangyayaring mag-uugnay sa kanya sa mundo ng mga hiwaga. Noong gabing iyon, makapal ang ulap sa langit at bahagyang umuulan. Katatapos lamang ni Lea, nagatasan si Bituin at ilagay ang gatas sa isang palayok na luwad. Inihanda niya ang hapunan, kanin at tinuyong isda at saka naupo sa may pintuan ng kubo, pinagmamasdan ng mga patak ng ulan na bumabagsak sa tuyong lupa. Tahimik ang paligid. Wala ni isang kuliglig ang umaawit. Maging ang hangin ay tila huminto sa paghinga. Nang bigla niyang marinig ang isang marahang katok sa kanyang pintuan. Napatingin siya sa paligid, nagtataka. Sa oras na iyon, bihira nang may dumadalaw. Ang mga kapitbahay niya ay may kalayuan at walang taong karaniwang naglalakad sa gitna ng ulan, sa gitna ng gabi. Muling may kumatok, mas mahina, parang may nag-aalinlangan. Tumayo si Lea at dahan-dahang binuksan ang pintuan. At doon niya nakita ang isang tanawing hindi niya kailanman inakalang masisilayan sa kanyang buong buhay. Sa harap niya ay may isang maliit na nilalang, halos kasing tangkad lamang ng isang bata, ngunit ang anyo ay kakaiba sa karaniwan. Ang balat nito ay maputlang ginto, ang buhok ay mahaba at tila kumikislap sa dilim, at ang mga matay malaki at maliwanag na parang bituin sa gabi. Sa kanyang mga bisig ay may hawak siyang sanggol, isang munting nilalang na balot sa tilangkulay dahon, umiiyak ng mahina at halatang gutom at nanghihina. Nanlaki ang mga mata ni Lea, hindi siya makapagsalita. Ang nilalang ang unang nagsalita sa tinig na malumanay, ngunit may bigat ng pagod at pangamba. "Dalagang magsasaka, huwag kang matakot," wika nito. "Ako'y isang ina na naglalakbay. Ang aking anak ay nanghihina. Wala na akong lakas upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay." Napansin ni Lea ang nanginginig na mga kamay ng nilalang at ang pawis na dumadaloy sa noo nito sa kabila ng malamig na ulan.
Ang sanggol sa bisig nito ay humihikbi. Ang muka'y maputla at halos hindi na makaiyak ng malakas. Maaari po ba akong humingi ng tulong? Marahang pakiusap ng nilalang. Kailangan ng aking anak ng gatas ng kambing. Kung hindi, siya'y maaaring mamatay sa gabing ito. Nang marinig ni Leia ang salitang iyon, tila may kung anong gumalaw sa kanyang puso. Hindi niya alam kung sino ang nilalang na nasa harap niya, ngunit malinaw sa kanyang paningin ang paghihirap ng isang ina at ang kawalang malay ng isang sanggol. Wala siyang itinatanong. Dahan-dahan niyang binuksan nang malapad ang pintuan at nagbigay daan sa bisita. "Pumasok po kayo," wika niya sa mahinahong tinig. "May gatas po ako ng kambing, kaunti lamang, ngunit sana'y makatulong." Nagliwanag ang mukha ng nilalang sa pasasalamat. Tahimik itong pumasok sa kubo at umupo sa isang bangkong kawayan. Maingat na inilalagay ang sanggol sa kanyang kandungan. Mabilis na kinuha ni Leia ang palayok ng sariwang gatas. Pinainit niya ito ng bahagya sa kalan at saka ibinuho sa isang maliit na tasa. Lumapit siya sa nilalang at iniabot ang gatas. Maingat na inilapit ng ina ang tasa sa bibig ng sanggol. At nang unang patak pa lamang ng gatas ang makapasok sa labi ng bata, biglang tumahimik ang pag-iyak. Ang munting nilalang ay dahan-dahang uminom, parang uhaw na uhaw, at sa bawat lagok ay unti-unting bumabalik ang kulay sa kanyang pisngi. Tahimik na pinagmamasdan ni Leia ang tagpo. May halong pagkamangha at pag-aalala. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi siya natatakot. Sa halip, may kakaibang kapayapaan siyang nararamdaman na tila matagal na niyang kilala ang mga nilalang na ito. Maya-maya'y natulog ang sanggol sa bisig ng ina, ang paghingay naging pantay at mahimbing. Napaluha ang maliit na nilalang at tumingala kay Leia. "Hindi mo alam ang laki ng iyong kabutihan," wika nito. "Kung hindi dahil sa iyo, maaaring hindi na umabot ng bukas ang aking anak." Ngumiti lamang si Leia. "Wala po iyon," tugon niya. "Ina rin po ako, sa ibang paraan. Inaalagaan ko ang aking kambing na parang anak. Alam ko po ang sakit kapag may mahal sa buhay na naghihirap." Saglit na natahimik ang nilalang, saka marahang tumango. "Dalagang Leia," bigkas nito. "Alam mo ba kung sino ako?" Umiling si Leia. "Ako'y isang duwende," wika nito. "Isa sa mga tagapangalaga ng kabundukan. Matagal na kaming nagtatago sa mata ng tao. Ngunit ngayong gabi, napilitan akong humingi ng tulong sa isang mortal." Nanlaki ang mata ni Leia, ngunit hindi siya umatras. "Kung ganoon, totoo pala ang mga kwento," marahan niyang wika. "Hindi lahat ng kwento ay katang-isip," sagot ng duwende. "At hindi lahat ng tao ay may pusong kayang tumulong sa amin. Ikaw ay kakaiba." Tahimik na ngumiti si Leia. Hindi alam ang isasagot. Hindi niya alam na ang simpleng pagbibigay ng gatas sa gabing iyon ay magiging simula ng isang kapalarang magbubukas sa kanya ng pinto sa mundo ng hiwaga, pagsubok at pagpapala. At sa paghinga ng sanggol na mahimbing sa kandungan ng duwende, nagsimula ang isang kwento magbabago sa buhay ni Leia magpakailanman. Hindi agad umalis ang duwende ng gabing iyon. Nanatili siya sa kubo ni Leia hanggang humupa ang ulan at tuluyang tumahimik ang paligid. Sa mahinang liwanag ng lamparang langis, malinaw na nasilayan ni Leia ang kakaibang ganda ng kanyang bisita. Ang balat nitong tila hinaplos ng gintong sinag at ang mga matay may lalim na parang nagtatago ng libong lihim. Tahimik lamang ang dalaga, nagkakape sa tabi ng kalan habang pinagmamasdan ng ina at ang sanggol. Sa kabila ng pagkabigla, may kakaibang gaan sa kanyang dibdib na parabang may matagal nang nakatakdang mangyari sa gabing iyon. Makalipas ang ilang sandali, marahang nagsalita ang duwende. "Matagal na kaming naglalakbay," wika niya. "Ako at ang aking anak ay mula sa ilalim ng kabundukan, sa lupain ng aming mga ninuno. Ngunit may panganib na nagbabantang sumira sa aming tahanan.
Napatingin si Leia sa kanya. Nagtataka. May mga nilalang na sakim sa kapangyarihan. Patuloy ng duwende. Mga engkantong naligaw ng landas at mga taong natutong gumamit ng itim na salamangka. Hinahabol nila ang aking anak sapagkat siya'y ipinanganak na may taglay na liwanag, isang liwanag na kayang gumising sa mga lumang kapangyarihan ng lupa. Napasinghap si Leia. Hindi niya lubos maisip ang mundo na inilalarawan ng duwende, ngunit dama niya ang bigat ng mga salitang iyon. "Kaya po kayo nagtatago?" tanong niya. "Hindi lamang nagtatago," sagot ng ina. "Ako'y tumatakas. Ang aking asawa'y nasawi habang ipinagtatanggol kami. Mula noon, ako na lamang ang naglalakbay kasama ang aking anak, naghahanap ng lugar na pansamantalang magiging ligtas." Sandaling natahimik si Leia. Naalala niya ang sariling pag-iisa matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Ang lungkot at takot na kanyang dinanas noon ay tila bumalik sa kanyang alaala. "Pwede po kayong manatili rito ngayong gabi," maraan niyang alok. "Hindi man malaki ang aking kubo, ngunit tahimik dito at bihira ang dumaraan." Nagliwanag ang mukha ng duwende sa pasasalamat. "Malaki ang aking utang sa iyo, Leia," wika nito. "Hindi lamang sa gatas na iyong ibinigay, kundi sa kabutihang loob na bihira na sa mundo ng tao." Nang sumapit ang hating gabi, mahimbing na natulog ang sanggol sa banig na inilatag ni Leia sa sulok ng kubo. Ang duwende na may nakaupo pa rin sa tabi ng bata, binabantayan ang bawat paghinga nito. Hindi makatulog si Leia. Lumabas siya ng kubo at naupo sa may hagdanan. Pinagmamasdan ng mga bituin na unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Sa katahimikan ng gabi, napansin niyang kakaiba ang paligid. Tila mas malinaw ang huni ng hangin, mas matingkad ang liwanag ng buwan. Bigla niyang narinig ang isang mahinang yabag sa likuran. Paglingon niya, naroon ang duwende, tangan pa rin ang sanggol. "Hindi ka pa rin natutulog?" wika nito. "Hindi po ako sanay na may bisita," sagot ni Leia bahagyang ngumiti. "At marami po akong iniisip." Lumapit ang duwende at naupo sa tabi niya. "Leia," wika nito sa mababang tinig, "ang kabutihang ipinakita mo ngayong gabi ay hindi malilimutan ng aming lahi. Sa aming mundo, ang utang na loob ay banal. At kapag ang isang tao'y tumulong sa amin nang walang hinihingi kapalit, siya'y binabantayan ng tadhana." Napatingin si Leia sa kanya. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Marahang ngumiti ang duwende. "May mga pagsubok na darating sa iyong buhay," sagot nito. "Mga pagsubok na susubok sa iyong lakas, pasensya at pananampalataya. Ngunit sa oras ng iyong pangangailangan, ang kabutihang itinanim mo ngayong gabi ay babalik sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan." Hindi na muling nagsalita ang duwende. Tahimik silang magkatabi, pinagmamasdan ang paglipas ng ulap at ang pagdampi ng hamog sa damuhan. Pagsapit ng bukang liwayway, nagising si Leia sa tila kakaibang liwanag na pumuno sa kanyang kubo. Pagmulat ng kanyang mga mata, nagulat siya. Wala na ang duwende. Wala na rin ang sanggol. Sa banig na kanilang hinihigaan, may isang maliit na sisidlang pilak at isang dahon na kumikislap na parang may hamog na bituin. Dahan-dahang kinuha ni Leia ang sisidlan. Sa loob nito ay may ilang patak ng likidong kulay ginto na may amoy na tila halimuyak ng bulaklak at pulot. Sa tabi nito, may nakasulat sa dahon ang isang mensahe sa titik na hindi niya kilala. Ngunit sa sandaling hawakan niya iyon, biglang luminaw sa kanyang isipan ang kahulugan. "Sa gatas na iyong ibinigay, iningatan mo ang buhay ng aking anak. Sa likidong ito, iingatan namin ang iyong kapalaran. Gamitin mo lamang sa oras ng matinding pangangailangan." Naupo si Leia sa sahig, hawak ang sisidlan. Ang dibdib ay puno ng pagkamangha at pagkalito. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang lahat. Ngunit nang marinig niya ang pag-ungol ni bituin sa labas at makita ang mga bakas ng munting paa sa basang lupa, napagtanto niyang
ang lahat ng iyon ay totoo. At mula sa araw na iyon, unti-unting nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Leah. Kahit hindi pa niya batid kung anong uri ng kapalaran ang naghihintay sa kanya. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing iyon, ngunit hindi pa rin maalis sa isipan ni Leah ang tagpong nasaksihan niya. Sa tuwing magigising siya sa umaga, unang hinahanap ng kanyang mga mata ang maliit na sisidlang pilak na itinago niya sa isang kahong kahoy sa ilalim ng kanyang higaan. Doon niya inilagay ang likidong kulay ginto na ayon sa mensahe ng duwende ay may kapangyarihang iingatan ang kanyang kapalaran. Hindi niya iyon ginagalaw. Hindi niya alam kung paano at kailan niya dapat gamitin. Ngunit sapat nang malaman niyang may isang lihim na biyayang ipinagkatiwala sa kanya. Isang alaala ng gabing nagbukas sa kanya sa mundong hindi niya kailanman inakalang totoo. Sa araw-araw na gawain, bumalik si Leah sa dati niyang buhay. Nag-aararo siya sa bukid, nagdidilig ng mga tanim at nag-aalaga kay bituin. Ngunit may kakaibang pagbabago sa kanyang paligid. Napansin niyang mas mabilis tumubo ang mga binhi na kanyang itinanim. Ang mga dahon ay mas luntian, ang mga tangkay ay mas matibay, at ang mga bunga ay mas malalaki kaysa dati. Maging ang lupa na dati tuyo at mabato ay tila naging mas malambot at masaganang bungkalin. Isang umaga, habang nag-aalis siya ng damo sa pagitan ng mga tanim, napansin niyang may mga munting bakas ng paa sa lupa. Maliliit, halos kasing laki ng palad ng sanggol. Ngunit walang ibang taong dumadaan sa kanyang bukid. Napatigil siya at napatingin sa paligid. Walang tao. Ngunit sa hangin ay may marahang halimuyak ng bulaklak. At sa pagitan ng mga punong kahoy ay tila may kumislap na anino na mabilis na naglaho. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho na may bahagyang ngiti sa labi. Isang hapon, dumating sa baryo ang isang lalaking kilala sa pangalang Don Jacinto, isang mayamang nagmamay-ari ng malalawak na lupain sa Karatig Bayan. Sakay siya ng karwahe kasama ang 2 tauhan at huminto sa tapat ng maliit na palengke kung saan nagtitinda si Leah ng gatas ng kambing at gulay. Hindi niya agad napansin ang lalaki. Habala siya sa pagsasaayos ng mga bote ng gatas nang may aninong tumabon sa kanyang pwesto. "Dalaga," wika ng isang malalim na tinig. "Ikaw ba ang may-ari ng mga gatas na ito?" Tumingala si Leah at nakita ang isang lalaking nasa gitna ng edad, maayos ang bihis at may anyong sanay sa pag-uutos. "Opo, Ginoo," sagot niya ng magalang. Tiningnan ni Don Jacinto ang mga bote at saka tumikim ng kaunting gatas na inalok ng isa niyang tauhan. Saglit siyang napangiti. "Napakahusay ng kalidad," wika niya. "Malinis, matamis at sariwa. Bihira ang ganitong gatas sa panahong ito." Nagpasalamat si Leah, bahagyang yumuko. "Sabihin mo sa akin," patuloy ng lalaki, "ilang kambing ang inaalagaan mo?" "Isa lamang po," sagot niya. Napakunot ang noo ni Don Jacinto. "Isa lamang?" ulit niya. "Ngunit ang gatas na iyong dala ay tila galing sa maraming hayop, at ang mga gulay na ito tila higit na masagana kaysa sa karaniwang ani ng baryo." Hindi agad sumagot si Leah. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang mga pagbabagong nangyayari sa kanyang bukid. "Mukhang may mabuting lupa ka," dagdag ni Don Jacinto, "at may mabuting kamay sa pagsasaka." Saglit na tumahimik ang lalaki, saka nagwika ng diretso. "Interesado akong bilhin ang iyong lupain." Nanlaki ang mga mata ni Leah. "Ginoo?" gulat niyang tugon. "Ibibigay ko sa iyo ang halagang higit pa sa karaniwang presyo," sabi ni Don Jacinto. "Sa ganitong paraan, makakaalis ka sa kahirapan. Maaari kang manirahan sa bayan, magnegosyo at hindi na maghirap sa bukid." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Leah. Ang lupang iyon ang tanging alaala niya sa kanyang mga magulang. Doon siya lumaki,
Doon siya natutong mabuhay at doon niya naranasan ang unang himala ng kanyang buhay. Paumanhin po, Ginoo. Maraan ngunit matatag niyang sagot. Hindi ko po ipinagbibili ang aking lupa. Bahagyang nag-iba ang anyo ni Don Jacinto. Isipin mo muna, wika niya, may bahid ng pagpipigil. Bihira ang ganitong alok. Maraming taong papayag kapalit ng halagang aking ibinibigay. Maraming salamat po, sagot ni Lea. Ngunit dito po nakatali ang aking buhay. Hindi ko po kayang iwan ito. Sandaling tumitik sa kanya ang lalaki na tila sinusukat ang kanyang loob. Sa huli tumango siya ng bahagya. Kung ganoon, igagalang ko ang iyong pasya, wika niya. Ngunit tandaan mo, dalaga, hindi lahat ng pagkakataon ay muling darating. Umalis si Don Jacinto kasama ang kanyang mga tauhan. Nanatiling nakatayo si Lea, ang puso'y kabado. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng pangamba sa likod ng magalang na anyo ng lalaki. Nang gabing iyon, habang naglalakad siya pauwi mula sa bukid, napansin niyang mas madilim ang daan kaysa dati. Ang mga punong kahoy ay tila mas siksik at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Bigla niyang narinig ang isang pabulong na tinig mula sa hangin. Mag-ingat ka, Lea. Napahinto siya at napalingon sa paligid. Ang taong iyon ay may lihim na layunin. Kinabahan siya, ngunit wala siyang nakitang kahit sino. Nang marating niya ang kubo, agad niyang binuksan ang kahong kahoy at hinawakan ng sisidlang pilak. Bahagya itong uminit sa kanyang palad na tila may buhay na gumagalaw sa loob. At sa unang pagkakataon, naunawaan ni Lea na ang biyayang iniwan sa kanya ng duwende ay hindi lamang para sa kanyang kabutihan, kundi bilang pananggalang sa mga panganib na paparating. Sa malayo, sa kadiliman ng kagubatan, may isang pares ng matang nagmamasid sa kanyang kubo, puno ng inggit at lihim na pagnanasa. Mula nang dumating si Don Jacinto sa baryo, hindi na matahimik ang isipan ni Lea. Sa bawat araw na siya'y nagtatrabaho sa bukid, madalas niyang maramdaman na tila may mga matang nakamasid sa kanya mula sa malayo. Kapag siya'y lumilingon, wala naman siyang nakikitang tao. Pawang mga puno, damo, at anino lamang ng ulap ang bumabati sa kanya. Ngunit hindi niya may kakaila ang kakaibang pakiramdam na may isang panganib na unti-unting lumalapit. Isang umaga, habang ginagatasan niya si Bituin, biglang napahinto ang kambing at nag-ungol ng malakas. Napatingin si Lea sa direksyong tinitingnan ng hayop at nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa may gilid ng bakod. Isa ito sa mga tauhan ni Don Jacinto. Magandang umaga, dalaga, bati ng lalaki, may pilit ng ngiti. Ipinadala ako ng aking amo upang kamustahin ka. Naramdaman ni Lea ang bahagyang paninigas ng kanyang balikat. Magandang umaga rin po, sagot niya. May kailangan po ba kayo? Wala naman, tugon ng tauhan. Nais lamang naming malaman kung nagbago na ang iyong isip tungkol sa alok ng aming amo. Umiling si Lea. Pasensya na po, mariin niyang wika. Hindi ko po ibinebenta ang lupa. Bahagyang nagbago ang ngiti ng lalaki. Sayang, bulong nito. Napakagandang lupain. Maraming nais magkaroon niyan. Umalis ang tauhan, ngunit iniwan ang isang bigat sa dibdib ni Lea. Kinahapunan, nagpasya si Lea na dalawin ang matandang Aling Rosa, ang nag-iisang albularya sa baryo. Kilala si Aling Rosa bilang isang babaeng may kaalaman sa mga lihim ng kalikasan at sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Pagdating niya sa kubo ng matanda, nadatnan niya itong nagsisiga ng mga tuyong dahon at nag-aalay ng dasal sa harap ng isang maliit na altar. Halika, Lea, wika ni Aling Rosa na tila inaasahan ang kanyang pagdating. Matagal na kitang nararamdaman. Nagulat si Lea. Paano po ninyo nalaman na darating ako? Tanong niya. May liwanag na sumusunod sa iyo, sagot ng matanda. Liwanag na bihira sa mga anak ng tao. Naupo si Lea at ikinuwento ang lahat. Ang duwending dumating na may dalang sanggol,
ang gatas na kanyang ibinigay, ang sisidlang pilak at ang lalaking nais bumili ng kanyang lupa. Tahimik na nakinig si Aling Rosa, ang mga matay unti-unting nagiging seryoso. Ang lupang kinalalagyan mo, wika ng matanda, ay hindi pangkaraniwan. Iyan ay dating banal na pook ng mga duwende at diwata. Maraming biyaya ang dumadaloy sa ilalim ng lupa at maraming nais ang kinin ng kapangyarihang iyon. Napasinghap si Lea. Kaya po ba masagana ang aking ani? Tanong niya. Oo, sagot ni Aling Rosa. At hindi lamang iyon. Ang sanggol na iyong tinulungan ay anak ng isang makapangyarihang angkan. Ang gatas na ibinigay mo ay nagligtas hindi lamang ng buhay, kundi ng isang kinabukasan. Sandaling natahimik ang matanda, saka nagpatuloy. Ngunit ang lalaking si Don Jacinto ay hindi basta mayamang Panginoong may lupa. Siya ay may kaugnayan sa mga taong gumagamit ng madilim na salamangka. Nais niyang angkinin ng lupang iyan upang makuha ang biyayang nakatago rito. Nanlamig ang kamay ni Lea. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Una, sagot ni Aling Rosa. Ingatan mo ang sisidlang pilak. Iyan ay basbas ng mga duwende, panangga laban sa kulam at masamang balak. Ikalawa, huwag kang lalabas ng gabi mag-isa. At ikatlo, makinig ka sa bulong ng hangin, sapagkat ang mga bantay ng gubat ay nasa iyong panig. Binigyan siya ng matanda ng isang munting agimat na yari sa buto at hibla ng halaman. Ito'y panangga, wika ni Aling Rosa. Isabit mo sa iyong leeg tuwing lalabas ka ng kubo. Nagpasalamat si Lea at umuwi ng may mas mabigat na isipan, ngunit may kaunting lakas ng loob. Pagdating ng gabi, habang siya ay naghahanda ng matulog, biglang may malakas na hangin na dumaan sa paligid ng kanyang kubo. Nagkaluskusan ang mga dahon at ang lampara ay halos mamatay sa lakas ng ihip. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tinig. Lea! Napabangon siya at lumabas ng kubo. Sa ilalim ng punong mangga, nakita niya ang duwending ina na minsan nang dumalaw sa kanya. Walang sanggol sa bisig ngayon, ngunit ang mukha ay puno ng pag-aalala. May panganib na paparating, wika nito agad. Ang taong nagnanais ng iyong lupa ay naghanda na ng masamang balak. Nais kanyang pilitin sa pamamagitan ng karamdaman at takot. Nanlaki ang mata ni Lea. Ano po ang gagawin ko? Tanong niya. Lumapit ang duwende at inilagay ang kamay sa dibdib ni Lea. Magtiwala ka sa liwanag na nasa loob mo, wika nito. At kapag dumating ang sandaling ikaw ay mawala ng lakas, gamitin mo ang biyayang iniwan namin sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Pagkasabi noon, unti-unting naglaho ang duwende sa hangin na parang usok na hinigop ng dilim. Nanatiling nakatayo si Lea sa ilalim ng punong mangga. Hawak ang agimat at ang sisidlang pilak. Ang puso'y puno ng takot at pananabik. Sapagkat ngayon ay malinaw na sa kanya. Ang simpleng buhay na kanyang minahal ay nasa bingit na ng isang digmaang hindi nakikita. At siya ang naging sentro ng kapalarang iyon. Sumunod na mga araw ay dumaan na parang mabibigat na ulap sa buhay ni Lea. Hindi man niya ipinaalam sa mga kapitbahay ang kanyang dinaranas, dama niya sa bawat hakbang at sa bawat paghinga na may masamang matang nagbabantay sa kanya. Sa bukid, sa daan, maging sa loob ng kanyang kubo, tila laging may aninong kasabay niya. Ngunit patuloy pa rin siyang nagtrabaho. Sa umaga, ginagatasan niya si bituin, nagdidilig ng mga tanim at nagdadala ng gulay sa palengke. Ngunit kapansin-pansin sa mga tao ang pagbabago sa kanya. Matahimik siya, mas madalas mag-isip at mas bihira ng ngumiti. Isang araw, habang pauwi siya mula sa palengke, biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Nanakit ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay tila umiikot ang paningin. Napahinto siya sa gilid ng daan at napaupo sa isang malaking bato. Hindi ako maaaring magkasakit ngayon, bulong niya sa sarili. Ngunit pagdating niya sa kubo kinagabihan,
lalong lumubha ang kanyang kalagayan. Nilagnat siya ng mataas, nanlamig ang kanyang mga kamay at paa, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na lamig. 3 araw siyang halos hindi makabangon sa banig. Walang dumalaw sa kanya. Walang nakakaalam ng kanyang dinaranas. At sa 4 gabi, habang halos wala na siyang lakas, naramdaman niyang tila may malamig na hangin na pumasok sa kanyang kubo kahit sarado ang mga bintana at pintuan. Pagmulat niya ng mata, nakita niya sa sulok ng silid ang isang aninong unti-unting humuhugis bilang isang lalaking matangkad, payat, at ang mga matay kumikislap sa dilim. Hindi siya makasigaw. Hindi rin siya makagalaw. Lumapit ang anino sa kanyang higaan. Sa wakas, wika ng nilalang sa tinig na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Nasa aking kamay ka na, dalagang magsasaka. Nang marinig niya ang tinig, nakilala niya agad iyon. Isa ito sa mga alagad ni Don Jacinto. Ngunit ang anyo ngayon ay hindi na tao. Ano ang ginawa ninyo sa akin? Bulong ni Lea, halos hindi na marinig. Isang munting sumpa lamang, sagot ng nilalang. Isang karamdaman na unti-unting kikitil sa iyong lakas. Kapag ikaw ay bumigay, ang lupa mo'y magiging amin. Napaluha si Lea. Naalala niya ang mga babala ni Aling Rosa at ang mga salita ng duwende. Dahan-dahan niyang inabot ang sisidlang pilak na nasa ilalim ng kanyang higaan. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, may biglang malamig na kamay na humawak sa kanyang pulso. Hindi ka makaliligtas, wika ng nilalang, may bahid ng halakhak. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lea ang biglang pag-init sa kanyang dibdib. Ang agimat na ibinigay ni Aling Rosa ay nagningning ng bahagya, at ang hangin sa loob ng kubo ay biglang umikot na tila may puwersang nagtutulak palayo sa anino. Nabitawan ng nilalang ang kanyang kamay at napaurong. Ano ito? Sigaw nito. Sa huling lakas, nakuha ni Lea ang sisidlang pilak at binuksan ito. Isang patak ng likidong kulay ginto ang dumaloy sa kanyang palad. Sa sandaling ipahid niya iyon sa kanyang dibdib, isang mainit at maliwanag na liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Napasigaw ang nilalang at napaatras. Hindi maaari! Sigaw nito. Basbas ng mga duwende! Unti-unting naglaho ang anino na parang usok na tinangay ng hangin. At kasabay ng pagkawala nito, biglang nawala ang lamig sa katawan ni Lea. Ang kanyang paghinga ay unti-unting naging maayos at ang bigat sa kanyang ulo ay naglaho. Napahiga siya sa banig, hingalin ngunit buhay. Kinabukasan, nagising si Lea na tila muling isinilang. Wala na ang lagnat, wala na ang panghihina. Ngunit sa kanyang dibdib, sa bahaging pinahiran niya ng likido, may isang munting tanda na parang hugis dahon, kumikislap sa liwanag ng araw. Nang magtungo siya sa bukid, napansin niyang mas maliwanag ang kulay ng mga halaman at ang hangin ay tila mas banayad. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban, sapagat ang taong nasa likod ng lahat, si Don Jacinto, ay hindi basta susuko. At sa malayo, sa isang malaking bahay sa Karatig Bayan, isang lalaking galit na galit ang nagsisigaw sa kanyang mga tauhan, ang mga matay nagliliyab sa puot. Kung hindi natin siya kayang patayin, sigaw ni Don Jacinto, aagawin natin sa kanya ang lupa sa ibang paraan. At sa dilim ng kanyang silid, may mga aklat ng salamangka na nakabukas at mga kandilang itim na patuloy na nauupos. Matapos gumaling si Lea, muling bumalik ang sigla sa kanyang katawan, ngunit hindi na bumalik ang dati niyang katahimikan. Alam niyang ang sakit na kanyang dinanas ay hindi basta karamdaman, kundi isang sumpang ipinadala upang siya ay pwersahing sumuko. At ngayon, mas malinaw kaysa dati na ang kanyang buhay at lupa ay nasa gitna ng isang lihim na digmaan.
Mas maaga na siyang gumigising ngayon. Bago pa sumikat ang araw, nagdarasal na siya sa tabi ng punong mangga, hawak ang agimat na ibinigay ni Aling Rosa. Sa bawat dasal, nararamdaman niyang may munting init na dumadaloy sa kanyang dibdib. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang susunod na pagsubok. Isang umaga, nadatnan niyang patay si Bituin sa loob ng kulungan. Nakahandusay ang kambing sa lupa, walang sugat, walang dugo. Ngunit ang mga matay nanlilisik at tila puno ng matinding takot sa huling sandali nito. Napahagulgol si Lea. Si Bituin ang tanging kasama niya sa mahabang taon ng pag-iisa. Ang hayop na nagbigay sa kanya ng gatas, hanap buhay, at aliw sa mga panahong siya'y nalulungkot. Lumapit siya at hinaplos ang malamig na katawan ng kambing. "Patawad," bulong niya. "Hindi kita naprotektahan." Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang may malamig na hanging dumampi sa kanyang pisngi at sa loob ng kanyang isipan ay may pabulong na tinig. "Hindi ikaw ang may sala." Napatingin siya sa paligid. Sa lilim ng mga puno, bahagyang lumitaw ang anyo ng isang maliit na duwende, lalaking may balbas na puti at mga matang malinaw na parang tubig sa bukal. "Ako ang bantay ng iyong bukid," wika ng duwende. "Ang kambing ay pinatay ng kulam. Inialay siya upang pahinain ang iyong loob at alisin ang iyong kabuhayan." Nanginig si Lea sa galit at lungkot. "Bakit po nila ginagawa ito?" tanong niya. "Dahil ang lupa mo ay susi sa kapangyarihang matagal na nilang hinahanap," sagot ng duwende. "Ngunit huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang sakripisyo ng iyong kambing ay hindi masasayang." Iwinagayway ng duwende ang kanyang kamay sa ibabaw ng katawan ni Bituin. Sa ilalim ng sinag ng araw, ang patay na kambing ay unti-unting naglaho at sa kinahandusan nito ay may munting binhing kumikislap na parang perlas. "Ibaon mo ito sa gitna ng iyong bukid," wika ng duwende. "Mula rito'y tutubo ang bagong biyaya." Pagkasabi noon, naglaho ang bantay ng bukid na parang usok. Bagaman mabigat ang puso, sinunod ni Lea ang bilin. Ibinabaon niya ang binhi sa gitna ng kanyang taniman at diniligan iyon ng luha at dasal. Makalipas ang 3 araw, isang punong kakaiba ang biglang tumubo sa lugar na iyon. Sa loob lamang ng isang gabi, naging mataas itong puno na may dahong makinang at mga bunga na kulay gatas at ginto. Sa tuwing may hahawak sa bunga, lalabas ang maligamgam na gatas na mas matamis at mas masustansya kaysa sa gatas ng kambing. Nagimbal ang buong baryo. Dumagsa ang mga tao sa bukid ni Lea upang makita ang punong himala. Marami ang humingi ng bunga upang ipainom sa kanilang may sakit na anak o matandang magulang. At sa bawat umiinom ng gatas mula sa punong iyon, gumagaan ang pakiramdam at bumabalik ang lakas. Hindi nagdamot si Lea. Ipinamigay niya ang gatas sa mga nangangailangan at sa kaunting bahagi ay ipinagbili niya upang muling maitayo ang kanyang kabuhayan. Sa unang pagkakataon matapos mamatay si Bituin, muling nagkaroon ng pag-asa ang kanyang puso. Ngunit ang balitang iyon ay mabilis ding nakarating sa karatig bayan. At nang marinig iyon ni Don Jacinto, halos masira niya sa galit ang kanyang mesa. "Isang punong nagbibigay gatas?" sigaw niya. "Iyan na mismo ang kapangyarihang hinahanap ko." Tinawag niya ang kanyang pinakamatapat na alagad, isang babaeng mangkukulam na kilala sa pangalang Magdalena. "Dalhin mo sa akin ang punong iyon," utos niya. "O kung hindi man, wasakin mo at patayin ang dalagang nagbabantay rito." Ngumiti si Magdalena, ang ngiti malamig at puno ng pangako ng kapahamakan. "Mas madali pa sa iyong iniisip," wika niya. Nang gabing iyon, habang natutulog si Lea, isang mabigat na ulap ang bumalot sa kanyang bukid. Sa dilim, may isang babaeng naglalakad sa pagitan ng mga tanim. Hawak ang isang bastong itim, ang mga matay kumikislap sa masamang liwanag. At sa ibabaw ng punong nagbibigay gatas, biglang may lumitaw na mga simbolong pula na parang sugat sa balat ng puno.
Nagsisimula na ang susunod na pagsubok. Tahimik ang gabi ng gabing iyon, ngunit ang katahimikan ay may dalang mabigat na pangamba. Sa ilalim ng makapal na ulap, ang bukid ni Leia ay tila binalot ng aninong hindi likha ng buwan o bituin. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng punong nagbibigay gatas ay marahang nanginginig na parabang may nalalapit na panganib. Sa paanan ng puno, tahimik na nakatayo si Magdalena, ang mangkukulam na inutusan ni Don Jacinto. Itinaas niya ang bastong itim at bumulong ng mga salitang hindi mula sa mundo ng tao. Sa bawat bigkas, ang lupa ay bahagyang gumagalaw at ang mga pulang simbolo sa katawan ng puno ay lalong nagliliyab. Ngunit bago pa man tuluyang lumubog ang sumpa sa ugat ng puno, may biglang kumislap na liwanag mula sa mga dahon. Mula sa puno ay lumitaw ang 3 munting nilalang, mga duwending bantay na ang mga katawan ay yari sa liwanag at dahon. Huwag mong galawin ang banal na puno, sabay-sabay nilang wika. Nagulat si Magdalena ngunit mabilis na napangisi. Mga duwending kulang sa lakas, sagot niya. Hindi ninyo ako mapipigilan. Muli niyang inihampas ang baston sa lupa. Biglang umangat ang makapal na usok at mula rito'y lumitaw ang mga aninong parang ahas na gumagapang patungo sa puno. Sa sandaling iyon, nagising si Leia sa loob ng kanyang kubo. Naramdaman niya ang biglang paninikip ng dibdib at ang pag-init ng tanda sa kanyang dibdib na hugis dahon. Mabilis siyang bumangon at lumabas, hawak ang agimat at ang sisidlang pilak. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang nagaganap sa kanyang bukid. "Tumigil ka!" sigaw ni Leia, bagamat nanginginig ang tinig. Napalingon si Magdalena at napangiti. "Ikaw pala ang may-ari ng himalang ito," wika niya. "Mas madali na ngayon ang aking gawain." Itinaas ni Magdalena ang kamay at biglang may hangin na malakas na tumulak kay Leia paatras. Napaluhod ang dalaga sa lupa, ngunit hindi niya binitiwan ang agimat. Sa sandaling iyon, lumitaw sa tabi niya ang duwending ina na minsan nang tinulungan niya. Dala ngayon ang kanyang anak na malusog at maliwanag ang mga mata. "Hindi mo siya maaaring saktan," mariing wika ng duwende. Kasunod nito, lumitaw rin ang bantay ng bukid at ilan pang nilalang ng gubat, mga diwata, munting engkanto at mga aninong yari sa liwanag. Napaatras si Magdalena. "Napakarami ninyo," bulong niya, ngunit hindi pa rin nawalan ng tapang. "Ngunit ang kapangyarihan ng kadiliman ay mas matanda kaysa sa inyong lahat." Muling nag-usal ng orasyon ang mangkukulam. Biglang bumukas ang lupa sa ilalim ng puno at ang mga ugat nito ay nagsimulang mangitim. Napahiyaw si Leia. Sa huling sandali, binuksan niya ang sisidlang pilak at ibinuhos ang huling patak ng likidong kulay kinto sa lupa sa paanan ng puno. Isang malakas na liwanag ang sumabog mula sa lupa na tila liwanag ng bukang liwayway sa gitna ng gabi. Napahagis si Magdalena at napasigaw sa sakit. Ang mga simbolong pula sa puno ay naglaho at ang mga ugat ay muling naging luntian. Unti-unting naglaho ang usok at ang mga anino. Nang humupa ang liwanag, nakahandusay si Magdalena sa lupa, walang malay at wala nang hawak na baston. Lumapit ang duwending ina kay Leia. "Naubos mo na ang basbas na ibinigay namin," wika nito. "Ngunit ang ginawa mo ay nagligtas hindi lamang sa puno, kundi sa buong lupain." Napaluha si Leia. "Ano na po ang mangyayari sa akin?" tanong niya. "Hindi ka nasaklaw ng sumpa," sagot ng duwende. Ngunit ang taong nag-utos sa kanya ay hindi pa sumusuko. Tumingin sila sa direksyon ng Karatig Bayan, kung saan tila may isang aninong galit na nagmamasid mula sa malayo. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balitang may natagpo ang babaeng walang malay sa bukid ni Leia na hindi maalala ang kanyang pangalan ni kung paano siya napunta roon. Inalagaan siya ng mga tao at dinala sa bahay ni Aling Rosa. Ngunit sa malayo, sa malaking bahay ni Don Jacinto,
Isang lalaking halos baliwin sa galit ang nagwawala. Hindi sapat iyan, sigaw niya. Kung hindi ko makuha ang lupa sa Salamanca, kukunin ko ito sa batas at sa dahas. At sa kanyang mesa may mga kasulatang handa na, mga papeles na magpapawalang bisa sa karapatan ni Lea sa lupa. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang usap-usapan tungkol sa babaeng natagpuan sa bukid ni Lea, isang bagong panganib ang tahimik na umuusbong. Mas mapanganib at mas mahirap labanan sapagkat hindi na ito mula sa mundo ng hiwaga kundi mula sa batas at kapangyarihan ng tao. Isang umaga, habang nag-aayos si Lea ng mga bunga mula sa punong nagbibigay gatas, may dumating na 3 lalaki na pawang nakabihis ng pormal at may dalang mga papel at selyo. "Dalagang Lea," wika ng pinakamatandang lalaki. "Kami po ay mula sa tanggapan ng lupa ng Karatig Bayan. May dala po kaming mahalagang abiso." Kinabahan si Lea. "Ano po iyon?" tanong niya. Inilahad ng lalaki ang isang kasulatan. "Ayon sa aming tala, ang lupang iyong sinasaka ay bahagi ng mas malawak na lupain na pag-aari ni Don Jacinto. Paliwanag nito. Dahil sa ilang kakulangan sa papeles ng iyong mga magulang, maaari pong mabawi sa iyo ang karapatan sa lupa." Nanlaki ang mata ni Lea. "Hindi po maaari," mariin niyang tugon. "Dito po ako ipinanganak at lumaki. May mga kasulatan po ang aking ama tungkol sa lupaing ito." Ngunit umiling ang lalaki. "Ang mga papeles na iyon ay wala na sa talaan ng munisipyo," sagot niya. "At ayon sa bagong kasunduang inihain, kailangan po ninyong lisanin ang lupa sa loob ng 30 araw. Parang binagsakan ng mabigat na bato ang dibdib ni Lea. "Paano po ang aking bukid?" tanong niya, halos pabulong. "Ang aking tahanan?" "May karampatang bayad po kayong matatanggap," sagot ng lalaki. "Ngunit ang lupa ay lilipat na sa bagong may-ari." At sa ibaba ng kasulatan, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Don Jacinto. Agad nagtungo si Lea kay Aling Rosa. Sa kubo ng matanda, inilahad niya ang lahat. Ang mga papeles, ang bantang pagpapalayas at ang takot na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. Tahimik na napabuntong hininga si Aling Rosa. "Ganyan talaga ang huling sandata ng mga sakim," wika niya. "Kapag nabigo sa Salamanca, idaraan sa batas at pananakot." "Ano po ang magagawa ko?" tanong ni Lea luhaan. "May isang paraan," sagot ng matanda. "Ngunit ito'y hindi madali. Kailangang patunayan mo na ang lupang iyan ay may basbas ng mga nilalang ng lupa at hindi maaaring ariin ng sinumang may masamang layunin." "Paano ko po iyon gagawin?" tanong niya. "May isang matandang tagapangalaga sa kabundukan," wika ni Aling Rosa. "Siya ang huling nakakaalam ng kasaysayan ng lupang iyan, ang ermitanyong tagabantay. Kung mapatutunayan niya ang iyong karapatan, kahit ang batas ng tao ay mahihirapang baliin iyon." Nag-isip sandali si Lea, saka tumango. "Kahit gaano po kahirap, gagawin ko," wika niya. "Hindi ko hahayaang maagaw sa akin ang lupang iniwan ng aking mga magulang." Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, iniwan ni Lea ang kanyang bukid at tinahak ang daang patungo sa kabundukan. Sa bawat hakbang, dama niya ang pagod at takot, ngunit mas matindi ang kanyang determinasyon. Sa gitna ng gubat, ilang ulit siyang naligaw at ilang ulit ding nakarinig ng mga yabag na hindi niya makita. Ngunit sa tuwing siya'y mapapahinto, may marahang ihip ng hangin na gumagabay sa kanya sa tamang landas. Hanggang sa marating niya ang isang mataas na talampas na may kubong yari sa bato at kawayan. Sa harap ng kubo, may isang matandang lalaki na puti ang buhok at balbas, nakaupo sa isang tuod at tila matagal na siyang hinihintay. "Maligayang pagdating, Lea," wika ng matanda bago pa man siya magsalita. Nagulat ang dalaga. "Paano po ninyo nalaman ang aking pangalan?" tanong niya. "Matagal na kitang kilala," sagot ng matanda. "Ako ang bantay ng lupang iyong sinasaka.
at ikaw ang pinili ng tadhana upang magmana nito. Naupo si Lea sa harap niya at ikinuwento ang lahat, mula sa duwendeng may dalang sanggol hanggang sa banta ni Don Jacinto. Tahimik na nakinig ang ermitanyo. Ang lupa mo, wika niya sa wakas, ay dating duyan ng liwanag, isang banal na pook kung saan ipinapanganak ang mga tagapangalaga ng kalikasan. Ang punong nagbibigay gatas ay tanda na ikaw ang kinikilalang tagapag-ingat nito. Kung ganoon po, tanong ni Lea, maaari po ba ninyo akong tulungan? Tumango ang matanda. Bibigyan kita ng isang kasulatan na hindi gawa ng tao, wika niya. Isang kasulatang kikilalanin ng batas at ng hiwaga. Mula sa loob ng kubo, kinuha niya ang isang balat ng punong kahoy na may ukit na mga sinaunang simbolo. Ito ang patunay ng lupang banal, wika niya. Kapag iniharap mo ito sa harap ng hukuman at sa harap ng taong nagnanais umangkin sa iyong lupa, lalabas ang katotohanan. Tinanggap ni Lea ang kasulatan. Nanginginig ang mga kamay. Ngunit mag-ingat ka, dagdag ng ermitanyo. Hindi basta hahayaan ni Don Jacinto na matalo. Ang huli mong pagsubok ay paparating na. Sa pagbabalik ni Lea sa baryo, hindi niya alam na sa Karatig Bayan, si Don Jacinto ay naghahanda na ng kanyang pinakamalupit na hakbang. Isang hakbang na hindi na lamang laban sa lupa, kundi laban sa buhay ni Lea mismo. At sa hangin, muling umalingaw-ngaw ang bulong ng mga bantay ng gubat. Malapit na ang wakas ng dilim. Sa pagbabalik ni Lea mula sa kabundukan, dala ang patunay ng lupang banal. Dama niya ang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito bigat ng pagod, kundi bigat ng kalamang ang huling yugto ng kanyang laban ay nalalapit na. Sa bawat hakbang pauwi sa baryo, tila mas tahimik ang gubat at ang mga ibon ay bihirang umawit na para bang ang buong kalikasan ay naghihintay ng mangyayari. Pagdating niya sa kanyang bukid, agad niyang napansin ang kakaiba. May mga bakas ng paa sa paligid ng punong nagbibigay gatas at ang ilan sa mga bunga nito ay naputol at iniwan sa lupa. May bakod na bahagyang nasira at ang pintuan ng kanyang kubo ay may bakas ng pilit na pagbukas. Napasandal si Lea sa haligi ng kubo, nanginginig. Dumating na sila, bulong niya. Sa loob ng kubo, nakita niyang nagkalat ang ilang gamit at ang kahong pinaglalagyan niya ng mga alaala ng kanyang magulang ay bukas. Mabuti na lamang at ligtas pa rin ang kasulatan mula sa ermitanyo na kanyang itinago sa ilalim ng banig. Ngunit hindi pa siya nakakahinga ng maluwag nang biglang may malakas na kalampag sa labas. Paglabas niya, nakita niya ang 5 lalaki na armado ng itak at pamalo, kasama ang 2 tauhan ni Don Jacinto na dati na niyang nakita. Dalagang Lea, wika ng isa, may utos kami. Sa araw na ito, kailangan mo ng lisanin ang lupang ito. Wala po kayong karapatan dito, mariin niyang sagot. Kahit nanginginig ang kanyang tuhod. May dala po akong patunay na ang lupang ito ay akin. Napangisi ang isa sa mga tauhan. Hindi na mahalaga ang mga papel, wika nito. Ang mahalaga, umalis ka ng buhay. Lumapit ang isa sa mga lalaki at tinulak siya. Napatumba si Lea sa lupa. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang muling uminit ang tanda sa kanyang dibdib. Ang hangin sa paligid ay biglang lumamig at ang mga dahon ng punong nagbibigay gatas ay sabay-sabay na kumaluskos na parang may nagising na matagal nang natutulog. Mula sa lilim ng mga puno, unti-unting lumitaw ang mga bantay ng gubat, mga duwende, diwata at mga aninong yari sa liwanag. Napatigil ang mga lalaki sa kanilang paglapit. Ano itong mga ito? Sigaw ng isa, nanginginig ang boses. Lumapit ang duwendeng bantay ng bukid, ang mga matay seryoso at maliwanag. Ang lupang ito ay hindi ninyo maaangkin, wika niya. At ang babaeng ito ay nasa ilalim ng aming pangangalaga. Nagatrasa ng mga lalaki, ngunit ang 2 tauhan ni Don Jacinto ay nagmatigas.
Walang makakapigil sa utos ng aming amo, sigaw ng isa. Itinaas niya ang itak at tumakbo patungo kay Leah. Sa mismong sandaling iyon, ang lupa sa pagitan nila ay biglang bumuka ng bahagya at mula rito'y may lumitaw na makapal na ugat na humarang sa daraanan ng lalaki. Nadapa ito at bumagsak, sugatan at takot na takot. Ang iba pang lalaki ay nagsimulang umatras. Ang ilan ay naghulog ng sandata at tumakbo palayo. Nang humupa ang kaguluhan, naiwan si Leah na nakaluhod sa lupa, napapaligiran ng mga nilalang ng gubat. Lumapit sa kanya ang duwendeng ina. Tangan ngayon ng batang minsan niyang tinulungan. Ngayon mas maliwanag at mas malakas ang anyo. Hindi ka na nila magagawang saktan ng basta-basta, wika ng duwende. Ngunit ang huling laban ay hindi rito. Sa hukuman, bulong ni Leah. Tumango ang duwende. At sa harap ng taong pinagmulan ng lahat ng ito. Makaraan ng 2 araw, itinakda ang pagdinig sa Karatig Bayan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pumasok si Leah sa malaking bulwagan ng hukuman. Ang sahig ay marmol, ang mga haligi matataas, at ang mga taong naroon ay pawang nakabihis ng maayos at may dalang papeles. Sa kabilang panig ng silid, naroon si Don Jacinto, nakangiti, kampante, at napapalibutan ng mga abogado at saksi. Nang makita niya si Leah, bahagya siyang napangisi. Isang hamak na magsasaka laban sa akin, bulong niya sa sarili. Madali itong matatapos. Nang magsimula ang pagdinig, inilatag ni Don Jacinto ang kanyang mga kasulatan, mga titulo, mapa at lumang kasunduan na anya'y nagpapatunay na ang lupang sinasaka ni Leah ay bahagi ng kanyang ari-arian. Isa-isa iyong sinuri ng hukom. Pagkatapos tinawag si Leah. Mayroon ka bang patunay na ang lupa ay sa iyo? Tanong ng hukom. Dahan-dahang tumayo si Leah at inilabas ang balat ng punong kahoy na may ukit na mga simbolo. Ito po ang patunay na ibinigay ng tagapangalaga ng lupang ito, wika niya. Nagbulungan ang mga tao sa loob ng hukuman. Isang balat ng kahoy? May tumawa ng mahina. Ngumiti si Don Jacinto, puno ng pagmamaliit. Isang pamahiin laban sa batas, wika niya. Walang saysay iyan, kagalang-galang. Ngunit nang hawakan ng hukom ang balat ng punong kahoy, biglang kumislap ang mga simbolo sa ibabaw nito. Isang malamlam na liwanag ang lumaganap sa loob ng bulwagan. At sa harap ng lahat, unti-unting lumitaw sa hangin ang mga larawan ng nakaraan. Ang mga ninuno ni Leah na unang nagsaka sa lupa, ang kasunduan ng mga duwende at tao, at ang sumpang ipinataw sa sino mang magnanakaw ng lupang banal. Namutla si Don Jacinto. Hindi maaari, bulong niya. Narinig ng lahat ang isang tinig na tila nagmumula sa hangin. Ang lupang ito ay sa inapo ng mga nagbantay dito. Ang sino mang maghangad nito sa masamang paraan ay mawawalan ng biyaya at kapangyarihan. Napatayo ang hukom. Nanginginig ang kamay. Sa liwanag ng mga patunay, wika niya, ang lupang sinasaka ni Leah ay mananatili sa kanyang pagmamay-ari. Ang lahat ng kasulatang inihain ni Don Jacinto ay walang bisa. Parang binagsakan ng kidlat si Don Jacinto. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kanyang kapahamakan. Sa gitna ng bulwagan, bigla siyang napahawak sa dibdib, ang mukhay na mutla, at ang mga matay na puno ng takot. Nakita niya sa kanyang paningin ang mga anyong matagal na niyang inapi, mga duwende, mga bantay ng lupa, at ang multo ng mga taong niloko niya sa nakaraan. Napahiyaw siya at bumagsak sa sahig, walang malay. Sa labas ng hukuman, sinalubong si Leah ng malamig na simoy ng hangin at liwanag ng hapon. Lumapit sa kanya ang duwendeng ina, hindi na nakikita ng ibang tao. Tapos na ang halos lahat, wika nito. Ngunit may isa pang wakas na kailangang harapin.
Tumingin si Lea sa gusali ng hukuman kung saan inilalabas si Don Jacinto sa isang stretcher, walang malay at tila nawalan na ng lahat ng lakas. Ano pa po ang mangyayari? Tanong niya. Ang huling hatol ay hindi sa tao, sagot ng duwende, kundi sa mga bantay ng kapalaran. At sa malayo, sa himpapawid na unti-unting nagiging kulay ginto, tila may mga aninong naghahanda para sa pinakahuling paghatol. Tahimik ang hapon ng araw na iyon, ngunit sa himpapawid ay may kakaibang bigat na hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Habang inilalabas si Don Jacinto mula sa gusali ng hukuman, walang malay at halos hindi na humihinga ng maayos, dama ni Lea na hindi pa tuluyang tapos ang lahat. Sa loob ng kanyang dibdib, ang tanda na hugis dahon ay bahagyang kumikislap, na tila nagbibigay babala. Hindi pa po tapos, bulong niya sa sarili. Lumapit sa kanya ang duwendeng ina, ang muka'y puno ng lungkot ngunit may bakas ng katahimikan. Ang tao ay nahatulan na ng batas ng kapwa-tao, wika nito. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay kailangan pang humarap sa batas ng kalikasan. Kinagabihan, habang si Lea ay naglalakad pauwi sa kanyang bukid, napansin niyang kakaiba ang paligid. Mas maliwanag ang buwan kaysa dati at ang mga bituin ay tila mas malapit sa lupa. Sa bawat hakbang niya sa damuhan, nararamdaman niyang may mga matang nagmamasid. Ngunit hindi mapanganib, bagkus ay mapagmatyag at mapag-aruga. Pagdating niya sa gitna ng kanyang bukid, sa tabi ng punong nagbibigay gatas, huminto siya. Biglang nagbago ang hangin. Mula sa iba't ibang panig ng gubat, unti-unting lumitaw ang mga nilalang na minsan nang tumulong sa kanya. Ang bantay ng bukid, ang duwendeng ina, ang ermitanyong tagabantay, at marami pang diwata at tagapangalaga ng kalikasan. Sa gitna nila, sa ilalim ng liwanag ng buwan, biglang may lumitaw na anyo ni Don Jacinto, ngunit hindi na pisikal na katawan, kundi aninong yari sa usok at dilim. Ang kanyang muka ay puno ng takot. "Nasaan ako?" sigaw niya. "Bakit hindi ako makabalik?" Lumapit ang ermitanyong tagabantay. "Ikaw ay nasa hangganan ng mundo ng tao at mundo ng mga tagapangalaga," wika nito. "Dito hinahatulan ang mga kaluluwang nagkasala laban sa lupa at sa buhay." Napatingin si Don Jacinto kay Lea. "Ikaw?" bulong niya. "Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito." Ngunit tahimik lamang si Lea. Lumapit ang duwendeng ina at marahang nagsalita. "Hindi siya ang may kasalanan," wika nito. "Ikaw ang pumili ng landas ng kasakiman." Unti-unting lumitaw sa paligid ang mga larawan ng kanyang mga ginawa, ang mga lupang inagaw, ang mga magsasakang pinaalis, ang mga sumpang ipinadala, at ang mga buhay na kanyang winasak alang-alang sa kayamanan. Napaluhod si Don Jacinto. "Maawa kayo!" iyak niya. "Ibabalik ko ang lahat." Ngunit umiling ang bantay ng bukid. Ang pagbabalik ay hindi sapat kapag huli na ang pagsisisi, wika nito. Itinaas ng ermitanyo ang kanyang kamay. Hatol ng mga bantay ng kapalaran, mariing tinig na ikaw ay mawawalan ng lahat ng kapangyarihan at yaman, at ang iyong kaluluwa ay maglalagalag hanggang matuto kang magsilbi sa lupa na iyong sinaktan. Biglang hinigop ng hangin ang anyo ni Don Jacinto. Isang huling sigaw ang umalingaw-ngaw sa gabi, at pagkatapos ay tuluyang naglaho ang kanyang anino. Kasabay ng pagkawala nito, bumalik ang katahimikan sa buong bukid. Kinabukasan, kumalat sa bayan ang balita. Si Don Jacinto ay nagising sa ospital na walang ala-ala, walang lakas, at halos wala ng kakayahang magsalita. Ang kanyang mga ari-arian ay unti-unting naagaw ng mga pinagkakautangan, at ang kanyang pangalan ay tuluyang nawala sa talaan ng mga makapangyarihan. Samantala, ang bukid ni Lea ay muling naging payapa. Ang punong nagbibigay gatas ay patuloy na namunga, ngunit ngayon ay hindi na labis ang himala.
sapat lamang upang makatulong sa mga may sakit at sa mga nangangailangan. At sa tulong ng biyayang iyon, unti-unting umunlad ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng mas maayos na tahanan, mas maraming tanim at mas maraming hayop. Ngunit nanatili siyang simple, mapagpakumbaba at mapagbigay sa kapwa. Hindi siya naghangad ng labis na kayamanan. Ang kanyang tanging hiling ay ang mamuhay ng tahimik sa lupang minana sa kanyang mga magulang. Isang hapon, makalipas ang maraming taon, habang nakaupo si Lea sa ilalim ng punong nagbibigay gatas, may isang pamilyar na anyong lumitaw sa harap niya. Ang duwending ina, dala ngayon ang batang minsan niyang iniligtas. Ngayoy isa ng binatang maliwanag ang anyo at payapa ang mga mata. Panahon na upang magpaalam, wika ng duwende. Hindi na po ba kayo babalik? Tanong ni Lea, may lungkot sa tinig. Ang aming tungkulin dito ay tapos na, sagot ng duwende. Ang lupa ay ligtas at ikaw ay naging ganap na tagapangalaga nito. Lumapit ang binata at yumuko kay Lea. Sa gatas na ibinigay mo sa akin noon, wika niya, nabigyan mo ako ng buhay. Sa kabutihang ipinakita mo, natutunan ko ang kahulugan ng liwanag. May luha sa mata si Lea. Hindi ko po iyon ginawa para sa gantimpala, wika niya. Ginawa ko po iyon dahil tama. Ngumiti ang duwende. At iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili. Unti-unti silang naglaho sa liwanag ng dapit hapon na parang hamog na tinunaw ng araw. Mula noon si Lea ay kinilala sa buong lalawigan bilang ang babaeng binasbasan ng lupa. Maraming dumayo upang humingi ng tulong, payo at pag-asa. At sa bawat taong kanyang tinutulungan, tahimik niyang inaalala ang gabing may isang duwending ina na kumatok sa kanyang pintuan, dala ang isang gutom na sanggol at isang kapalarang magbabago sa kanyang buhay. Sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na himala ay hindi ang punong nagbibigay gatas ni ang mga basbas ng hiwaga, kundi ang kabutihang loob na kusang ibinigay sa oras ng pangangailangan. At sa lupang iyon, sa paanan ng kabundukan ng San Miguel, patuloy na namuhay si Lea ng payapa, masaya at may pusong puno ng liwanag, habang ang kalikasan mismo ang naging saksi at tagapag-ingat ng kanyang kwento. Wakas.